So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update na naman tayo sa West Philippine Sea nating mahal. No? So ang video ito ay mula kay Good News Philippines. Meron itong pamagat na Pinas lumalaban na. Chinese ambassador pauuwiin sa China. DND Secretary binalaan ng Chinese Embassy. So yun, ang gandang balita nito, men. Pinas lumaban na. Alam naman natin na ng mga nakaraang araw, sobrang nakakaaning na talaga yung China, no? To the point na yung kapwa Pilipino natin naiinis na rin sa Pilipinas mismo. So tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video ito. So ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So support nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Pinas lumalaban na. Chinese ambassador pauuwiin sa China. DND Secretary binalaan ng Chinese Embassy. So, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news! Mga Chinese diplomat sa Chinese Embassy sa Maynila itatapon ng Pilipinas pabalik sa China. China, iginigiit na meron silang napagkasunduan ng opisyal ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines patungkol sa Ayungin Shoal. Department of National Defense Secretary, ang tapang talaga, sinabi na mali ang pagtatahol ng opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal. Na kaya pala sinabi ni Good News Philippines na ang tapang ni Sir kasi sinabihan ba naman yung China, guys, na mali ang pagtatahol. Ginawa ba namang aso? Anong tahol? Hindi tahol, Sir, kasi kung aso mas matapang-tapang pa yun eh. Baka putak ng putak, gawin nating manok. Yung China, putak ng putak ba? Yung manok? Di umano ng Chinese Embassy dito. National Security Council at Department of National Defense ng Pilipinas nagsabi puwersa sa mga Chinese na responsable sa paglabag ng batas ng bansa. Sila ay aalisin kaagad sa Pilipinas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim, kung totoo ito, na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Ito din yung kahunghangang movement ng China, no, kasi yun nga parang may pinalabas sila na audio recording na kesyo ganyan daw, meron daw mga kasunduan pero hindi nila napagtanto, guys, na nilalabag na nila yung anti-wiretapping law, yung bawal na pagre-record ng mga ganyan, ano. So yun, desperado na talaga sila, men. Tapos yun nga, sinususpetsahan pa na yung mga ebidensya nila ay deep fake or gawa-gawa lang, men. Tuloy. Ayon ba kayo dito, mga kabayan? Oo naman, FA-50 ng Pilipinas ipinakita ang paglunsa ng Maverick missile, isang air-to-ground missile upang wasakin ang barkong made in China sa West Philippine Sea. Para lang sa inyong kaalaman, mga kabayan, dalawang F-16 na armado ng iba't ibang missile at bomba ang ginamit ng America sa maritime strike na ginawa kahapon sa baybayin ng Ilocos Norte. Isa sa mga fighter pilot ng United States Air Force ay babae pa. Ganda nun Maya na. Matapos ang paulit-ulit na kawalang respeto, walang galang at paglabag sa batas ng Pilipinas at sa mga karapatan ng mga Pilipino para lamang ipilit na kanila ang West Philippine Sea, mga Chinese diplomat sa Chinese Embassy sa Maynila itatapon ng Pilipinas pabalik sa China. Chinese Embassy sa Maynila muling naglabas ng mga paratang, disinformation at nag-ooperate pa ilalim para makuha ang mga teritoryo ng Pilipinas. Pinipilit kasi actually, yung way ng pag-acquire ng China ng pag-agaw dito sa atin ay more on disinformation. Tapos yun nga, yung binabalita nila sa kanila, kabaliktaran. Kaso nga lang, guys, dito lumalamang yung Pilipinas eh. Lugi yung China sa ebidensya. Like, luging-lugi talaga sila, men, kahit pagbalik-balik, kahit na basta lugi sila. ng China na merong naging kasunduan ang China at ang Western Command patungkol sa Ayungin Shoal. National Security Council ng Pilipinas naglabas ng pahayag ng mga individual sa Chinese Embassy na responsable sa paglabag sa batas ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations ay paaalisin sa Pilipinas immediately ngayon mismo. Ayon sa Department of Foreign Hindi ko nabasa. Ulit. labas ng pahayag ng mga individual sa Chinese Embassy na responsable sa paglabag sa batas ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations ay paaalisin sa Pilipinas immediately. Must be removed from the country immediately. Those individuals in Chinese embassy responsible for violating Philippine laws
and the Vienna Convention diplomatic relation and those responsible for this malign influence and interference operation. Kaya nga ito yung nakakalungkot men kasi may Chinese embassy nga pero wala naman, irresponsible naman. Like, grabe. Tuloy. Ngayon mismo, ayon sa Department of Foreign Affairs, tanging si Pangulong Marcos lamang ang pwedeng pumasok sa kasunduan kahit sa anong Tama. bansa, lalo na pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Department of National Kahit nga presidente yung may power na mag-decide yan, dapat nga ipubliko yan, di ba? Unlike nung nakaraang administration na nagiging issue ngayon yung secret gentleman's agreement. So, bawal din yun kahit na presidente ka. Hindi ka pwedeng mag-decide na ganun-ganun lang yung hindi mo pinapaalam sa public or yung hindi talaga pinag-isipan, di ba? Pangit yung ganun, di rin yun pwede. Defense Secretary Gibo Chodoro ipinakita sa China na hindi nila kayang linlangin at paikutin ang mga Pilipino. Sinabi ng kalihim na mali ang pagtatahol ng opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila kapag napatunayan na merong nilabag ang mga Chinese official dito sa bansa. Sinabi ng kalihim na sila ay paaalisin sa Pilipinas. Sang-ayon ba kayo Nako. dito mga kabayan? Oo naman at dapat Sang-ayon. lang. Sa ngayon ba kayo napalisin? Ako nga, gusto ko pa nga kulong sila dito or yung yung paglinisin ng CR. Grabe. Or yun, yung mga pinagagawa nila dyan sa West Philippine Sea, sila yung mag-ayos niyan, di ba? Yung mga corals natin. Ano bang way para maayos yan? Sila yung gagawa ba? As a punishment nila. Di umano may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani Alleged na ng Armed naman. Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the How it acquired. Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, Boom. ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay Nako. nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi na bago yan. Kita nyo naman yung pati Pogo Hub nga natin dito, mga Chinese national yung dadawit eh. Tapos yun, pinapalabas lang or dinedeport lang. Baka pagdating doon sa kanila, papakawalan din ng mga yun. Particularly the anti-wiretapping law. Diba? At sila Sabog. ay naggumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Nako. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Nako. So, Yung China kasi nasobrahan sa pagkamarunong ba? sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na Nako. paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, Dapat lang. kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng Nice. kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan. Boom. Malinaw yun China ha. Kaya yung pinaglalaban nyo, may nakausap kayo na personnel lang. Anak ng tokwa naman. Malaking bansa kayo tapos yan yung ginagamit nyo na some kind ebidensya. Yan yung ginagamit nyo na pangontra sa amin na kesyo ganyan. Diyan nyo ipagpipilitan yung mga kasunduan, mga agreement. Bakit kayo ba kung meron kaming nakasundo sa inyo na lang din, mga personnel lang din. Tapos sabihin nila na sige, sa inyo na yung West Philippine Sea, yung South China Sea, sa inyo na yan. Papayag ba kayo? Hindi, di ba? Hindi nga kayo pumayag na dinaan natin yan sa arbitral ruling Di ba? Naipanalo namin yan. Hindi nga kayo pumayag, di ba? Ganyan pa na tauhan lang din namin dito yung nagsabi. Di presidente. Seryoso ka? Kung hings ka rin mag-isip ha. Try.
hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through Kaya the nga. Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal na kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano Chinese. ng Chinese Embassy dito. Di umano, panisire. Di umano. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Boom. Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Sa ibang balita naman, ating nasaksihan kung paano naglunsad ang Philippine Navy ng kanilang pinakabagong anti-ship missile na tinamaan ang barkong made in China sa katubigan ng Ilocos Norte sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, ipinakita naman ng Philippine Air Force ang paglunsad ng kanilang AGM-65 Maverick missile upang tamaan ang barko ng made in China sa katubigan ng Pilipinas sa isinagawang maritime strike noong ikawalo ng Galit na galit yung China dito eh. Mayo taong kasalukuyan. Boom. Grabe. Sintado min. Wow. Grabe, no? Hindi lamang Bakit sobrang accurate ng mga ganito, min? Like, grabe. yan mga kabayan, sumali din sa maritime strike ang attack helicopter ng Philippine Air Force. Naglunsad ito ng rocket upang tamaan din ang barkong gawa ng China sa West Philippine Sea. Boom. Grabe. Ipinakita din ng Amerika ang paglipad ng kanilang dalawang F-16 multi-role fighter mula Pasabasa Air Base para lumahok lang sa maritime strike sa Ilocos Norte. Kita sa aktual na video na isa sa mga fighter pilot ng Amerika babae. ay isang babae. Sunod-sunod na lumipad ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika, dala ang iba't ibang uri ng missile upang pasabugin at wasak Pwede bang mang-affam yung mga lalaking Pilipino, guys? Pwede ba? Yun, affamin nyo yun, no? ang barkong gawa ng China sa katubigan ng Pilipinas. Grabe na, palaban din si Mamo. Parang naglalaro lang eh. Ako first time kong makamaneho ng ganyan sa sa GTA, man. Grand Theft Auto. Jump jet ata yung nun, cheat code, jump jet. Tama ba? Kalimutan. Laban Pinas. So yun lang naman. Yun lang naman mula kay Good News Philippines. So yeah. Before you leave, don't forget to subscribe Good News Philippines. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago yun rin iwan yung channel natin, don't forget to subscribe Philippine Oasis. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo yun, men. Ganon kagaling yung China, men. Ganon sila kababaw, men. Like, kung ano yung ayaw nilang gawin ng Pilipinas sa kanila, ay yan yung ginagawa nila sa Pilipinas. Like for example, yun nga, yung audio recording nila na kesyo daw, may nakasundo sila na official dito sa Pilipinas na yun nga, parang ibinigay or pinahintulot, something like that. Pinanghahawakan nila yon na meron nga daw silang agreement, may recording pa sila. Pinanghahawakan nila yon samantalang yung natalo sila sa arbitral, di ba? May mga dokumento pa, may mga papilis pa, dinaan talaga sa tamang proseso, hindi nila marespeto. Tapos ngayon ganyan, official lang, tapos hindi pa yan verified na totoo talaga, baka deepfake lang din, di ba? Ganun sila kalabo, like sobrang labo talaga nila. Ito ding nila, Chinese embassy nila, yung Chinese ambassador nila, grabe din to. Parang wala lang din. Though, ganoon naman talaga kasi kabayan nila yon, so bayan talaga nila yung puprotektahan nila. Pero nakakainis lang, men eh. Dapat gumawa siya ng hakbang na ganyan. Parang siya ba, mensahero siya sa bansa nila na, uy, ganito, wag natin, mga ganun-ganun. Kabaliktaran sila. Sila pa yung nagpapasimuno sa mga kalokohan. Tapos yun, talaga, min? Yung sinabi ni Sir dito na, ngayon, kung inaamin nyo na meron ngang recording, aaminin nyo rin ba na nalabag nyo yung batas dito sa Pilipinas? Yun ngang anti-wiretapping law. Diba? So, paano nila gagawin yan? Kapag ipinagpilitan nila yan, may malalabag silang batas eh. Kahit nasabihin natin, guys, na anti-wiretapping law lang yan, mas mabigat yan eh, kasi China yan eh. Parang nang sila sa bansa natin mismo, like tagalabas sila eh. 'Di ba?
Same lang yan men sa, halimbawa may tindahan kayo. Kung yung anak mo, yung nagnakaw sa tindahan nyo, syempre magagalit ka, pero at the same time, parang ano lang ba na, yun, papagalitan mo siya or something na tatansyahin mo talaga yung kasalanan niya, gusto mo pa siyang baguhin. Pero kung outsider na yung nagnakaw sa tindahan mo, of course, ibang usapan na yan. Kukulong mo talaga yan. Tuturuan mo talaga yan ng leksyon. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay lang, naintindihan kita, na hindi kita ipapakulong, okay lang magnakaw, baka ano lang din, di ba? Ganun lang din yung ginagawa ng China, men. Yung anti-wiretapping law, mas mabigat yun kasi outside sila nakikialam sila sa seguridad ng bansa natin eh. 'Di ba? Yung bansa na natin yung pinapakialaman nila. Out na sila doon. Sobrang laki ng kasalanan yun para sa atin na ginaganto nila tayo. Porket ganito lang ba yung Pilipinas, maliit lang. Binubuli-buli lang nila, dinadaan lang nila sa mga ganyan-ganyan. 'Di ba? So, dihado yung dito. Dihado yung China dito, men. Pero yun nga, as usual, yung China naman kahit na harap-harapan na yung pagkakamali nila, hindi din naman aamin yung mga yan. So, may pagkaingot din talaga, no? So, yan. Subaybayan pa natin to, men. Natawa lang din ako doon kay Sir ha, kasi sinabi niya tahol ng tahol kayo. Kinumpara pa sa aso. Putak ng putak na lang, sir. Gawin nating manok yung mga yan kasi mga chicken yan eh. Dagan mga chicken! That's it na lang muna. So again, Good News Philippines, Filipinoises. So like, comment, share, subscribe. Filipinoises out.